Ayan, isang mapagpalang magandang hapon ulit sa inyong lahat. Anyway, ngayon pala ay February 27, 2024 at ang oras ay 2:50 p.m. Uulitin ko, ang oras ay 2:50 p.m. Okay, February 27, 2024 at 2:51 p.m. Okay. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, sinasamba, pinasasalamatan, no? Ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na direksyon ng buong daigdig, no? From the north, east, west, south, at sa apat na elemento nito, ang apoy, tubig, hangin at ng lupa. Okay, kumusta ulit ang bawat isa sa atin? At anyway, kanina sa part 1 ko sa araw na ito na sinasabi ko sa inyo na magbibigay ako ng mensahe, no? Actually, ito may kinalaman sa 7 angels, but katulad ng sinasabi ko, gidivert ito ng leadings ng inyong abang lingkod. At mga mahal kong kapatid, pakinggan ninyong maigi itong sinasabi ko dahil alam ninyo, sa totoo lang, ganito yon. Sinabi ko naman ito sa aking mga vlog that na-appreciate ko yung iba na kumilos para sa tinatawag na global wealth at sa may releasing. Kaya lamang medyo may technical lang talaga silang ginawa sapagkat unang-una ay wala talagang dapat itatayo na any foundation organization kasi iisa lang talaga ang naka-registered. Okay. Hindi ko na patatagalin, no, kasi umaano na naman yung mata ko dahil alam niyo, tingnan niyo, kalat yan, kalat, gaganyan-ganyan lang yan, nandun pa sa kabila, no. Mga kapatid, makinig kayong lahat. Sa lahat ng mga nag-claim, no, sa lahat ng mga nag-claim ng accounts, tingnan niyo dito ha, ipapakita ko sa inyo on screen, no, kasi ito na nga yung sinasabi ko sa inyo, no. Hindi ko ito basta-basta hindi to basta-bastang nabubuksan unless mayroong ibinigay, mayroong kang tinatawag na susi. Kasi ang susi na pinag-uusapan dito is not a literal na susi. Instead, ito ay susi ng karunungan, okay? To open it, para ma-release ang lahat niyan. Okay. Kinalulungkot ko sa lahat ng mga nag-claim ng accounts at liliwanagin ko sa inyo ano man ang aking binabanggit ngayon, ano man aking winiwika is not my own understanding at wala akong intention to hurt any one of you but to reveal the truth. Like for example, yung tungkol sa mga kapirahan na sinasabi niyo, this data is from the World Bank and the Fed, no? Okay, dapat, kaya pala nagka-problema ang EBL, dapat ang may release nung January 23, itong January 23, 2024. Nakalagay pa dito, money stocks measure billions of dollars unless otherwise noted. Hindi yan gawa-gawa ni Lidimin ha. Kasi ito mula ito sa database. Okay? Hindi niyo makikita masyado yan. Lalahatin ko na ha. Noong nag-claim noong 2023, patay kang bata ka ngayon. Why? Lahat yon ay expired na. Dahil mayroong pinakomply sa inyo, lahat naman nag-claim, but hindi kayo naka-claim dahil hindi ninyo na-comply ang tinatawag na kanilang requirements according sa naka-system. Patay kang bata ka, no? So, actually, dapat kasi nga diba sinabi ko sa inyo, ang tunay na implementation talaga ay mula nung year 2021 to 2023. Kung tutusin, lagpas na tayo. Kaya nga ba sinasabi ko doon sa ating mga ibang kapatiran, although na ito ay na-appreciate ko ang kanilang mga pagsisikap, but
kailanman ay hindi maaaring baguhin ng mga buhay anuman ang ginawa o ng mga kasunduan ng mga namatay. Bagkus ito ay ipagpatuloy lamang at ito ay i-implement dahil sapagkat ang talagang implementation, yung tunay talaga na implementation is mula year 2021 hanggang 2023. Kaya lamang nag-over na tayo lahat. Okay? So, ito, meron tayong dapat, merong humabol. Ito may regarding to sa commodities, Noong January 2023, 2024, nabulol, ay meron dapat i-release. Ngunit subalit dapat, bakit hindi na-release? At for your information, sa lahat po ng iba dyan, sorry but I need to reveal the truth because the truth shall set us free. And this is not my own understanding. Nakabase tayo kung ano ang nasa system. Okay? Kasi unang-una, mautak. Alam nyo sa totoo lang, alam nyo ba yung mga taga-federal? Alam nyo ba yung mga taga-World Bank? Maging ang mga yan, Maging ang mga yan ay sumusunod lang yan sa system kung ano ang nasa database. Okay, papaliwanag ko to sa inyo, ha? Kasi nobody can change it, Biruin nyo, Ano ba ngayon? Ang daming dapat ma-release, but meron ditong merong M1, M2, Yung ibang dito, Babasahin ko. M1 accounts of one currency outside the U.S. Treasury, Federal Reserve Banks, and the vaults of depository institution. Demand deposit and commercial bank, including those amounts held by depository institution, the U.S. government and the foreign banks and the official institution, less cash items in the process of collection and Federal Reserve, float and other liquid deposits. Mahaba-haba ito. So, ano ang solusyon ng mga bagay na ito para yan ay ma-release? Ulitin ko, ha? Actually, itong pakinggan ninyong maigi ang sinasabi ko. Alam nyo, katulad ng sinasabi ko, na-appreciate ko naman yung iba, na nagsisikap, pero kaya lamang ito nahuhulog sa sabihin man natin nahuhulog sa walang saysay, kasi alam nyo, alalahanin ninyo, ha, lahat ng mga nagmamataas ay ibababa ng Diyos, lahat na nagpakumbaba ay itataas ng Diyos. Alam ninyo, liliwanagin ko, ha, na-appreciate ko naman yung ibang mga grupo na talagang nagsisikap sila para mag-release ko, But the one thing is, meron lang silang isang sakit sa kanilang mga sarili. Okay, liliwanagin ko, ulitin ko. Meron lang silang mga sakit sa kanilang sarili. Ano itong sakit na ito? Okay, makinig kayo maigi, ha? Na-appreciate ko naman, yung iba nating mga kapatiran na nagsisikap para sa mga humanitarian, sa mga kung ano-ano na makatulong kuno. Bakit may kuno, sa kanilang kapwa. Kaya lamang meron pa rin silang technical, Alam nyo kung anong technical, kung ano ang naging hindrance ng lahat? Makapagsinungaling kayo sa ibang tao, makapag-disguise kayo. But in yourself, wala kayong ibang kaaway, magiging kaaway kung hindi ang mga sarili nyo. Just because of one thing, and that is your pride. Pride ninyo that alam ninyo sa inyong mga sarili, may kulang. May kulang sa ginagawa ninyo, may kulang. May kulang. Alam ninyo sa totoo lang, maliwanag, this is not my own understanding. Ito ay nakabase sa database. Ito ay nakabase sa system. Napakaliwanag. Itong January dapat may release. But one thing lang, one thing. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mga mahal kong kapatid,
globally, no? Not only here in the Maharlika Kingdom, globally, iisa lang kasi ang nakaregistered. Iisa lang, mga mahal kong kapatid. Alam nyo ba na na-appreciate ko, no? Sabi ko nga, na-appreciate ko, no? Mayroon silang tinatawag na the blue book, the green book, yellow book, brown book, ano pang mga book na yan. Pero, may pero. Doon sa 2021 at doon sa 2023, mayroong book, no? Meron isang book na hindi nabanggit dyan sa tinatawag na program. Kaya nga, top secret, clock secrecy, no? So, ngayon, ang tanong dyan, Lidimin, may nagtanong sa akin, kung mayroon kang alam, bakit hindi ka, alam mo yon? Alam ninyo, mga mahal kong mga kapatid, kung ang Diyos nga, makinig kayo ha, kung ang Diyos nga bago niya likhain ang mga bagay-bagay, yan ay nag-isip muna at yan ay nagplano bago siya gumawa. Ganon din ang aba ninyong lingkod. Hindi naman ako nag-copycat kay God. Sumusunod ako sa instruction. That lahat ng mga yan, katulad ba nito kapatid? Kahit ako isang architect, ako ang nag-design, no? Ako ang nagplano sa building na gagawin, no? Kailangan ko yung mga tinatawag na engineer, mason, carpenter, division of labor, no? Ganon din ako dahil sa totoo lang, ang tinatawag na implementor, nagmumula yan sa tinatawag the Magic 7. And that Magic 7, remember ha, bakit 7? Isipin nyo na lang, it represent the 7 continent of the world, no? At ito talaga, no? Maniwala kayo sa akin sa hindi, kasi kung ibasin natin sa Biblia, iisa na naman talagang pinanggalingan natin, mga mahal kong kapatid. At ito yung sinasabi ko sa inyo, malaki ang impact na maibalik ang Maharlika Kingdom, the Sulu Empire, at maiupo ang tunay na descendants of Sultanate of Sulu. Alam ninyo kung ano ang kulang para ma-release lahat yan? Kung sino ang tunay na Sultanate of Sulu, no? Pagtulungan natin to at wala tayong babaguhin, because the Maharlika Kingdom, biblically speaking, na-mention po yan at walang sino pong pwedeng magbago. Kung hindi, ito ha, iba yung baguhin mo kaysa ibalik mo. Kasi ito na nga yung sinasabi ko, di ba? Sa vlog ko kaganina, meron tayong tinatawag na the past, the present, and the future. Itong pinag-uusapan natin, lalo na yung ang bansang pinili ng Diyos, no? Biblically speaking, nakalagay dyan, the Maharlika Kingdom. The Maharlika. So, ipagpaumanhin doon sa ating kapatid na babaguhin ko, no, ang pangalan ng Pilipinas. For me, baka na double meaning lang ako, for me, ibabalik natin. Wala tayong ibabalik natin, pero kung babaguhin mo, kasi pag sinabi mong babaguhin, magpangalan ka ng panibago, hindi ganon. Ibabalik natin ang tunay, no, na pangalan, the Maharlika Kingdom. Sa lahat, wala akong ititira. Ito ay based dito, no? Sandali lang at may tumatawag. Sandali. Hello? Hello? Nag-vlog ako, nag-FB live ako saglit. Ako ang tatawag. Okay, na. Ito kasi mga kapatid, lahat ng mga nag-claim ng accounts, once and for all, kung talagang nagmamalasakit kayo sa inyong mga member, no, kahit sabihin na natin may mga technical na kayong nagagawa dyan, ng mga nangyayari dyan, kasi wala naman talagang dapat itayo Yun talagang totoo kasi iisa lang talaga. Ngayon, sa ngalan ng kapayapaan, not only here in the Maharlika, entire world, no? Entire world, no? Sa ngalan ng kapayapaan, alam ninyo sa totoo lang, unahin natin ayusin yung dito sa atin. Hanggat hindi alam niyo sa totoo lang, pinaka-hindrance nito lahat, maibalik mo na ang Maharlika Kingdom, the Sulu Empire, at
uupong the real sultanate, the real descendant sultanate of Sulu. No? Mga kapatid, lahat ng accounts, the master account, no? The mother account and the infinite account ay may kinalaman, malaki ang impact, no? Malaki ang impact dyan sa uupo ng the real sultanate of Sulu. Ang naging problema, maraming nagkiklaim, no? Tapos yung tunay, ayan, no? Nandyan lang, tahimik lang, no? Walang ibang solusyon dito. Ito lang ang nakaharang dito. Ngayon, kung mayroon mang sinasabi na nagpa-project, alam ninyo sa totoo lang, naka-covenant yan. The material and the spiritual covenant yan. Ang mga bagay-bagay na inaasam-asam ninyo. No? Dapat nung January, ito lang January 23, naka-note yan Nandito yan. Baka sasabihin ninyo, nagbibiro ako sa inyo. Nasaan na ba yun? Maliwanag. Release date niyan dapat January 23, 2024. No? Ano na ngayon? Magma-March na. Wala pa rin nakakomply. Alam ninyo, hindi ko na lang babanggitin kasi maraming trying hard copycat. Nandito yung requirements, no? Maliwanag nandito, may kinalaman sa the real sultanate of Sulu. Kaya, kung gusto ninyo, at saka ito namang ating mga politiko, wag naman kayo, alam ninyo sa totoo lang, mga politician, makinig kayong lahat. Paano ba naman kasi, meron naman kasi nagdeklara nung nakaraang taon na, si PBBM, nabulol ako, si PBBM ay hanggang naalala nyo to. Alam nyo kung sino nagsabi nito. Hanggang December 17 lang yan, 2023. Ano na ngayon, 2024? 2024 na. Bakit nandyan pa rin yan? Kasi alam ninyo sa mga politician, wala kayong dapat ikatakot No? Meron nagsasabi sa akin, mga politiko, mga ganito, mga ganyan. Alam ninyo, given na yan. Okay? Katulad ng sinasabi ko, ano man ang ipinagkatiwala sa atin, karunungan man yan, kapangyarihan man yan, kayamanan man yan, kakayanan man yan, karunungan man yan, lahat yan ay sukatan sa bawat isa kung mananatili sa atin ang tinatawag na pag-ibig sa isa't isa, na ang pag-ibig na yan sa ngayon, oobra pa yan, pero sa kaarawan ng mga araw, ang pag-ibig na yan ay mapapalitan ng tabak. Ito real talk lang tayo mga kapatid, Kasi ito napakaliwanag to no? Tininan ko maigi, no? At wag nang magdaldal yung isang matanda dyan. Hala, kung sasabihin mong ikaw ang kinikilala sa buong alam nyo, sa totoo lang, natatawa na lang ako. Ambot na lang. Kung ikaw kinikilala dyan, ikaw mag-release, sige. No? But, katulad ng sinasabi ko sa inyo, sino ba ang naghahayag nito? No? Sino bang naghahayag nito sa inyo? No? Ganun man, purihin ang nagsugo at hindi ang mga sinugo, at nagpasalamat ako sa ibinigay ng pagkakataon sa akin ng Panginoong Diyos para gumanap ng bagay, para maghayag. No? Maghayag na sinasabi ko naman sa inyo, hindi naman ako nangumbinsi sa inyo na sa akin kayo mag-anib, dahil wala naman akong sikta, higit sa lahat, na itinayo. No? Nag-anib lang ba to open our mind, no? At sana nakatulong sa inyo ba? No? So, sa totoo lang, gusto ko ring liliwanagin. I want to be transparent, no? May nagpasa sa akin ng video ni Ate Helen Abdul-Rajak, no? Ito ay hindi ko kinakampihan si Ate Helen Abdul-Rajak, no? Hindi ko kinakampihan si Ate Helen Abdul-Rajak, but sa totoo lang, sino bang tumawag dyan? Pwede bang mamaya na kayo tumawag, no? Sino kayo itong tumawag? Ate, mamaya na, okay? No? Alam ninyo, hindi sa kinakampihan ko sa Ate Helen Abdul-Rajak dahil
para sa kaalaman ng lahat, alam nyo naman yung fight namin ng year 2023. But, timbangin ninyong maigi itong sinasabi ko, ha. In biblically speaking kasi, alalahanin ninyo, nakalagay dyan, nakapropesiya yan. No? Nandun yung sasabihin natin na nandun yung plan ng kagandahan ng loob, humanitarian, blah blah blah, but meron lang isang bagay na technical ang ibang tao, at ito yung pride. Ito yung pride, kasi makapagsinungaling tayo sa ibang tao, but sa ating mga sarili, hindi tayo makakapagsinungaling kung anong katotohanan, kaya wala tayo ibang kaaway, kundi mga sarili lang din natin. But, biblically speaking kasi, nakalagay kasi dyan na ang mga sumusunod ng kalooban ng Panginoon ay makakaranas talaga ng pangungutya, panlilibak, paninira, everything na, no? Lahat na nandyan na yan. So, alam nyo, pag-aralan ninyo, pag-isipan ninyo, ako, I am not other people that lahat ng negative ay babatuhin sa kapwa. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, alam nyo yan, that tahasan kong sinabi that Ate Helen Abdul-Rajak is, for me, hindi naman ganun ang pagkakilanlan ko sa kanya before, nung nag-meet kami, ay mabuti naman. Kaya lang, katulad ng sinasabi ko, minsan kasi, pag lumagpas tayo, or sa madaling salita, huwag tayong lumagpas sa mga bagay-bagay na inatas sa atin. Kailangan nakalive lang tayo, no? Nakalive lang tayo. Maging ang aba ninyong lingkod, no? 2024 na ngayon, no? Bagong taon. Actually, karamihan pag bagong taon nanonood ng fireworks, naglundag-lundag, nagpapatunog ng mga turutot dyan, whatsoever. Ang aba ninyo kasing lingkod, mula nung itinanggap ko ang ipinagkaloob sa akin ng misyon, pagpatak ng bagong taon, nagpipray talaga yan. Pray talaga ang aba ninyong lingkod, sa halip na manood kung ano-ano dyan. Ganon ang kaugalian ng aba ninyong lingkod. Since na, so, to make the story short, katulad ng sinasabi ko sa lahat, no? Kaya bakit lahat ng pinili ay pipiliin pa, lahat ng sinala ay sasalain pa. At lagi kong pinapaunawa at alala sa inyo, ano man ang ipinagkaloob sa atin ng karunungan, no? Or may kapangyarihan man, o mga tinatawag na mga kayamanan man, lahat yan ay sukatan sa bawat isa. Huwag tayong lumagpas. Dahil yan ang ikakabagsak ng isang tao, no? At walang dapat ibawas at walang dapat idagdag. Ano man ang kasunduan, no? Sabi ko nga mayroon nag-comment sa akin kasi nag-vlog ako nung nakaraan. Salamat nga pala sa mga thank you very much sa mga Illuminati, sa mga kabal, sa mga mason. Alam niyo, nakatanggap ako ng mensahe. Ipagpatawad. Ikaw talaga, Lidimin, ano ka? May sinabi na hindi maganda. But the fact, kung bakit ko sila din pinasasalamatan, always remember, biblically speaking, hamak man o dakila, siya ang nagbigay ng kapahintulutan sa lahat ng bagay. Kaya dito, tamang karunungan, no? Kaya ang aba ninyong lingkod, actually, yung si Manong ba? Actually, si Manong Eduardo Miranda, may mga salita din siya that realidad. Pero yung mamintang ka ba ng kapwa mo, actually, alam nyo naman yan that 2023, grabe talaga, international terrorista ang aba ninyong lingkod, kung ano, nasus Ginoo ko, Lord. Lahat yan, tinanggap ko at pinasalamatan ko lahat ng mga taong nang yurak, ng libak, naninira. Ang aba nyo namang lingkod ay tahasan ko namang humihingi ng paumanhin. Kung mayroon mang mga pangako na sabihin natin na mga pangako na hindi natupad, ayun yung magbayad agad ako ng utang. Pero pakiusap ko lang sa iba, pagdating po ng mission, never akong lumagpas at lumapastangan sa misyon. Hindi ako takot kung kanino man, kung hindi sa nagsugo sa akin. Hindi po ako takot na lahat ng kung ano-ano mga tinatawag ninyo sa akin. Hindi ako takot dahil nandyan siya, At
lagi ninyong alalahanin, no? Sino ba tayo para manghusga sa ating kapwa, no? Si Magdalena nga, minsan may nakausap akong kapatid din, no, na minsan napapagkwentuhan at sabi niya, si Magdalena noong panahon ay tinagurian siyang, yun nga, babaeng patutot, masama siyang babae sa paningin ng iba. Ngunit, subalit datapwat, siya pa, ito may kinalaman ito sa commodities, kinatatawa ako eh. Sa panahon ni Kristo, ginamit siya para maging financier sa mga lakad ni Kristo. Kaya natatawa ako. Isa lang po ang ibig sabihin nito. Ano man, actually, yung nasa harapan ko ngayon, katulad nga ng sinasabi ko, dahil kung naging ano lang ako, naging makasarili lang ako, hindi ko isisiwalat kung ano ang pinaka naging hindrance dyan sa pagre-release na yan. No? Katulad ng sinasabi ko, hanggat hindi maibabalik ang tunay na Maharlika Kingdom, the Sulu Empire, at maiupo ang the real descendants of Sultanate of Sulu, ipagpaumanhin po, no? Kung ano man ang aking winiwika at binabahaging mensahe sa inyo, may kinalaman po talaga yan doon at nakasystem yan. Alam nyo ba dito? Hindi ko to gawa-gawa. Ayan, no? Maliwanag, no? Board of Governors of the Federal Reserve System. Ayan, basahin nyo. No? May pinindot lang ako dyan na kudkuran para lumabas yan. Access. No? Alam nyo, sa totoo lang, mga mahal kong kapatid, at doon sa mga may hawak, sinabi ko na sa inyo, walang buyer niyan. Reward! 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 Alam niyo ba pag nabasa ninyong tinatawag that kahit ang aba ninyong lingkod, pag binabasa yun, the protocol of the covenant of the global wealth? Hay nako! Nandyan yung Mason, Illuminati, Cabal, marami yan. No? They are the part of the program. They are the part of the program. Yung mga gira-gira na nangyayari dyan, they are the part of the program. Alam niyo sa totoo lang, isa lang ang masasabi ko dyan. Keep on faith, no? Keep on faith. Sino to? Mamaya na po. Keep on faith lang po tayo, okay? Mga mahal kong kapatid, keep on faith lang tayo, no? At nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran, kapayapaan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Darating ang araw, kaarawan ng mga araw, hindi na po pag-ibig ang mananaig, kung hindi tabak, no? Tabak, no? So, ganun pa man, mga mahal kong kapatid, may mga nababanggit man akong mga tao, but I don't have an intention to let down any of them. Wala po akong intention. What is the truth is the truth, because the truth shall set us free. Ito lang po talaga ang kulang, no? Ito lang po talaga ang kulang. Alam niyo, pag binabasa ko itong nasa, sandali lang ha, sus, Ginoo ko. Lalo na ngayon na naglabas or nag-required ang the World Bank and the Federal Reserve na lahat ng lahat na nagke-claim ng accounts ay kailangan ng backup. The question is, lahat ba ng ginto o ng bara ay siya ang backup? Ano ba ang sinasabi ko sa inyo? Hinantulad ko ito sa cellphone. This is the cellphone, no? Makinig kayong lahat. Mukhang ito pa ulit-ulit at purihin ang nagbigay sa akin ng karunungan dahil ito naman ay uulitin ko lang at ako lang naman naghayag nito sa inyo. This is the cellphone. Itong cellphone na to, yes, cellphone siya, but mayroon siyang specific na name. Like for example, this is Oppo 95A. Halimbawa lang, nakalimutan ko anong nito. Basta Oppo ito, no? Itong Oppo na ito ay hindi lang naman isang piraso ang ginawa ng company ng Oppo, kung hindi marami yan. So, si B1 hanggang kay B5, puro yan Oppo. Okay? Ngayon, si B1 at saka si hanggang kay B5, iba-iba ang ginamit na network dyan.
no? Meron tayong Globe, Smart, TNT, dito, kung ano, mga Cherry Mobile. Depende sa network na ginamit mo ito. Ginamit mo para dito. Okay. Like for example, ginamit mo dito ay Globe. Pag ito luludan mo ng Smart, hindi papasok yan. Sapagkat yung numero niya ay nakaprogram lamang sa Globe. Same po yan dito sa lahat na nag-claim ng accounts. Kasi yung accounts na yan, bakit gi-required ngayon ng World Bank at ng Fed ang tinatawag na exhibit, but not all exhibit, ayan ay ang pangbubukas. Okay? Hindi po yan dahil kung ginto ang pag-uusapan. But no need to mention, ano ba ang naging dahilan? Ito alam niyo lalo na sa mga nagko-commodities regarding sa 3,500 metric tons na nahuli sa Spain, no? Kung hindi ako nagkamali, Barcelona. I-correct niyo ako doon sa mga nagko-commodities, no? Kung tutusin, malalaking tao ang nasa likod nun, no? Okay. So, bakit sila nahuli? Okay. Isa pa. Hindi ko siya mimensyonin. Itong isa nating kaibigan, kakilala natin, naglabas ito ng 1 tonelada sa Hong Kong. Pagdating, dito pa lang, good naman lahat. Pagdating sa Hong Kong, according to him, is naging fake. Pero kung tutusin, that is not a fake. Magpakatotoo tayong sasabihin ng iba na, ay, hindi kasi nabasbasan, ganito mga espiritu. Hello! Hindi ho sa ganun. Dahil lahat po yan, no? Lahat po yan, ay nakaprogram po lahat yan. Bakit ginideklara sa ibang bansa that fake? Ano po ang problema? Ano ang naging ugat ng problema? Bakit siya tinatawag na fake? Pero kung tutusin, hindi fake yan. Kasi kung fake, dito pa lang, digipanghuli na sila. No? Sapagkat unang-una, yung accounts, ang tao ang fake, hindi ang items. Ulitin ko ha, hindi ang items ang fake, kundi ang tao. Kasi nag-claim kayo eh. Ito yung sinasabi ko. Ito yung cellphone, no? Balik tayo sa cellphone. Ngayon, si B1 hanggang kay B5 ay nag-claim na sila ang itong cellphone na napulot ko ay isa sa kanila ang may-ari. Ang tanong, bilang ako ang nangangalaga nito, ano ang magiging basihan ko para sabihin ko or mapatunayan ko na mula kay B1 hanggang kay B5 ay isa sa inyo ang tunay na may-ari ng cellphone? Di ba lahat ng cellphone ay may PIN code? Kaya sinabi ng ating former President Ferdinand Edralin Marcos Sr., whoever you are, the strong leader in the strong one nations, as long as you do not know the password, you cannot touch and you cannot remove. And same with our beloved amang Dr. Jose Rizal, touch me not. That's why yung sinasabi, no lifting. Kaya lang, ang iba ngayon, nagkandara pa sa kakabinta, no? Nakakahiya, no? Nakakahiya. At yung iba, no, sasabihin, nakaano naman kami. Akala nyo lang yon kasi wala pa kasing panahon ng, kumbaga sa mag-iinventaryo ulit. Kaya kung mayroon man mga incidents na yung iba nakapagpalabas, yung iba daw kuno na ibenta, kasi wala pang panahon ng inventory ulit, no? Yung 2021 hanggang 2023, yun ang program na yun yung program para i-implement ang globally, no? Globally regarding sa mga accounts na yan. Pero dahil sa pangyayari, no? Dahil sa pangyayari na marami din nag-claim at ito liliwanagin ko sa inyo ha. Hindi po nagki-claim ang aba ninyong lingkod. So balit datapwat, ngunit ang kalooban ng pinakadiyos ng kaliwanagan, siya ang mapagyari sa lahat ng bagay. Kung nandyan na sa moment, hayaan nyo muna akong magtrabaho. Hayaan nyo muna akong magtrabaho para sa inyo. Mahirap naman yung husgahan ninyo ako na hindi ko pa nagawa ang aking trabaho.
Pag nagawa ko na yung trabaho ko, yung moment na yan, katulad ng sinabi ko na sa inyo, noon pa man, sa lahat naman nag-claims ng accounts, no? Handa ako makipag-blood compact sa inyo. With matching live ng social media, at kayo man ang nag-claim, hindi man ako, wala man akong gitatag na mga organization dyan, mga kung ano-ano. O di, dapat, pag wala kayo ang mauna, kung wala kayong ma-release, or kung may, balik na rin natin, kung may ma-release kayo, di ba sinabi ko na sa inyo, pwede nyo akong i-chap-chap lady. Iba ang kukuha ng mata ko, ibang ilong, ibang bibig, ibang tinga, pwede nyo akong gawing chap-chap lady. Pero, kung wala kayong ma-release, hindi lang chap-chap lady ang abutin nyo sa akin, kung sakasakali. Gagawin ko pa kayong Carninorte, pero katulad ng sinabi ko, hindi ako maaaring lumagpas kung ano man ang nasa kasunduan, dahil nasa kasunduan po yan. Hindi po ako pwedeng lumabahag maging ang aba ninyong lingkod. Kaya natatawa ako doon sa iba, nagkukonsumisyon dahil gihack daw nila ang kanilang mga account. Di ba minsan nanawagan ako, oy, doon sa nag-hack ng aking account, binibigyan kita ng ultimatum. Bibigyan kita ng ultimatum. Pag hindi mo ibalik ang aking account, ipopost kita dito sa FB. Anong nangyari? Di ba ibinalik yung account ko? The question is, paano ko siya ngayon? Paano ko siya ngayon nalaman? Di ba sinabi ko na sa inyo? Paliwanag ko na yan sa lahat sa inyo. Itong bahay, meron yan tinatawag na plangka, i-off ba, ibaba. So patay lahat. No? Patay lahat ito. Pag i-off ko yan. Ngayon, halimbawa, itong bahay ko, wala naman itong, ano bang tawag dito? Bungalow style ito. So, walang second floor. So, halimbawa, ang bahay, first floor to fifth floor. No? May control yan. No? Pwede kung gusto kong pailawin ang first floor lang. Iba yung doon sa second floor. Pwedeng ang second floor, hindi ko pailawan. Sa third floor, pailawan ko hanggang fifth. Bakit? Dahil merong kontrolado yung pinaka-plangka ba. Pero, pag yan, ibaba ko yan, lahat yan patayan. Pag i-on ko yan, lahat yan gagana yan. Walang pinagkaiba yan dito sa mga kaguluhan ninyo sa mga accounts. So, sana, naintindihan ninyo, ito kasi, itong sinasabing mag-release noong January 23, 2024, malaki po ang impact, no? Na maibalik mo na. Hindi babaguhin, ha? Mali yang magsasabi na babaguhin ang pangalan ng Pilipinas. Hindi po. I-correct ko lang po, ha? Wala tayong dyan kung hindi ibabalik lang natin ang original. Okay? Actually, may pa yan, no? So, wala tayong babaguhin kundi ibalik. Yan po ang tamang termino dyan, ibalik, no? Ibalik siya. Wala po tayong babaguhin. Kung pag sinabi mong baguhin, meron na naman panibagong pangalan. Ano ba ang sinabi sa Book of Kawikaan? Sa susunod, ihanda ko nga yung versikulo nun. Huwag ninyong babaguhin ang mga palatandaan na ginawa ng inyong mga ninuno at huwag agawan ang mga naulila. Sapagkat si Yahweh mismo, no, ang babawi nito para ibalik niya doon sa mga naulila. At always remember, no, ang pangako ng Diyos, ibabalik ko lahat ng kayamanan matagal ko nang ipinagkaloob sa inyong mga ninuno. So, ibig sabihin, itong mga pinag-uusapan kasi na mga kayamanan ay hindi lang naman ito tungkol sa Sultanate of Sulu. Ang nangyari kasi, itong Sultanate of Sulu, the last king, no, sa Sultanate of Sulu, siya naman ho talaga ang tinatawag na nag-appoint. Mga taga Brunei, ano pa, no? Actually, mayroon dyan yung sa China. Siya po ang nag-appoint niyang sinasabing, ikaw ang magiging sultan dyan sa area na yan. Kaya nga tinatawag na King of all Kings kasi mayroon kasing
sa kwan ha, dito sa mundo ha, kaya nga may tinatawag na King of all kings sapagkat meron kasing pinaka-king na nag-appoint sa kanila, ginawa siyang hari ba? O ikaw magiging hari dyan ha. O ganun. So, o ikaw dyan ka naman ha. So, pero meron talagang pinaka-king. Yan po ang the real Sultanate of Sulu, the real Sultan. No? So, malaki ang impact nito. Tulungan natin ang tunay na descendants ng Sultanate of Sulu na maiupo dyan. Ngayon, gisample ko sa inyo ang cellphone, okay? Gisample ko sa inyong cellphone, maraming nag-claim, pero paano mapatunayan? At maliwanag ang sinasabi sa instruction na iniwan sa akin. Ibigay ang nararapat sa lahat ng karapat-dapat, lalo na sa sumusunod ng kalooban ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Sapagkat sa mga magkakapatid din, hindi naman din lahat ay sumusunod. Meron talagang tinatawag na swail. Totoo naman ang sinasabi ko, no? So, ano ba itong mga karakter na ito? May kababaan ng loob, maka-Diyos, makatao, kahit makakalikasan ay nandyan yan, no? Hindi pwede na gusto mo lang maging kilalanin kang hari, kaya yan, maging mabuti ka lang doon sa mga naging mabuti din sa'yo, no? Pero yung si Lord, gagawin mo na lang si Kandari yan, no? Kaya lagi ko bang sinasabi, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinusugo. So, ibig sabihin, always honored and glorify our Almighty Creator. Okay? So, sana mga kapatid ay naunawaan ninyo ang aking paliwanag sa inyo, no? Uulitin ko, itong pagpapaliwanag ko sa inyo ay hindi para mangumbinsi na aanib kayo sa akin, paniwalaan niyo ako, bagkos pag-isipan ninyong maigi at hingiin ninyo ang tamang gabay at karunungan at kaliwanagan ng ating mga kaisipan. Dahil sa totoo lang kung sino ang mga scammer ngayon, yan yung mga scammer ng kaluluwa. Yan ang mga tunay na scammer, mga scammer ng kaluluwa na ililigaw ka. At tila baga na puro na lang kayamanan ang pinag-uusapan. Katulad ng sinasabi ko, maraming naghayag, maraming nagmiminsahi, nagba-vlog, halo-halo yan. May kinalaman sa global wealth, may kinalaman sa material, at may kinalaman sa spiritual. So, mga mahal kong kapatid, mag-ingat kayo ha, kasi tingnan ninyo, kaganina grabe, mula kay ng umaga hanggang ngayon, talagang iniisa. Hindi biro to kapatid, hindi biro mag-access nito, no? Ulitin ko ha. Hindi biro mag-access nito. Yung iba naghayag man, yes, na-appreciate ko rin naman, pero itong ginagawa ko ngayon, maliwanag yan, no? Release date, January 23, 2024. Money stock measure billions of dollars unless otherwise noted. Makita nyo ba dyan? Ay, hindi nyo rin makita. Ayoko lang i-post ito kasi maraming trying hard copycat. Overall, no? Magtulungan na lang kasi tayo at tanggapin ang bawat isa, no? Tanggapin ang bawat isa ang katotohanan, no? At katulad ng sinasabi ko, yun po yun, no? Tulungan natin, no? Tulungan natin na maisulong, na maibalik ang dating mahalika Kingdom of God, the Sulu Empire, no? Kasi kahit kayo, mag-research kayo dyan sa BSP, kaya nga, ano ba yung ginamit ng kauna-unahang pera sa kalakaran ng pandaigdigang ekonomiya? That is the coins. And that gold coins, ang nagmamay-ari niyan ay yung ating mahal na the real Sultanate of Sulu. Okay? Para sa mga kapatiran, kung sa bagay, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan ang magtatakda at mapagyari sa lahat ng bagay. At ang tao, kahit anong pagpaplano, siya pa rin.
Siya pa rin ang mapagyari sa lahat ng bagay. Ang panukala ng Diyos ang masusunod, hindi po ang tao. Kasi yan ay naiprogram lahat yan. Kaya nga sabi ng ating mahal na General Miguel Malvar, huwag nating sayangin ang mga buhay na ibinuwis ng ating mga ninuno para sa atin lahat. Okay? Kasi maging sila man ay nagkaroon sila ng mga laban. So, ngayon, ang tunay na laban natin ay paano tayo tumayo at tumindig. Yan ang tunay na laban. Tumayo at tumindig para sa katotohanan dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa ating lahat. No? Dito, hindi pinag-uusapan anuman ang religion dito. Ang pinakamahalaga ay gumawa tayo ng mga bagay na ikakalugod. Higit sa lahat, ikakalugod ng pinakadiyos ng kaliwanagan, ang naglalang, ang pinakadakilang lumalang sa ating lahat. So, mga mahal kong kapatid, sana may natutunan kayo sa akin at hanggat sa abot ng aking makakaya, base sa nakasystem, ay hindi ako maaring magdagdag at hindi rin ako maaring magbawas. Isang mapagpalang magandang hapon sa ating lahat. Mabuhay perlas ng silanganan, mabuhay mula sa sikatan ng araw. Isang mapagpalang magandang hapon po sa inyong lahat.